manghihilot sa syudad ng Malaybalay sa Bukidnon na dinarayo dahil nakakapagpalakad daw kahit pa ng mga pilay at lumpo. To see is to believe. Hindi raw ito para sa mga mahihina ang puso. Pero sa mga nais gumaling, ganito raw talaga ang kanilang tiisin. No, tahon ako. Agong tahon ni mo. Mangisog ka. Ang binti ng nakasalang na pasyente na 8 taon nang hindi nakakalakad, pinisil at hinagod. Ay pa. Ay, nanay ko, tawang ko. Uy. Sa diin nga, napapahiyaw siya. Gay. Pero matapos ang hilot session, Alak ka. Alak ka. Hilak mas nanay, uy. Nalipay man, uy. ang pilay muli raw nakalakad. Ang ginang sa video, ang 70 anyos na si Nanay Tita. Mula Panabo, Davao del Norte. Ilang linggo makalipas ang kanyang pagpapahilot, heto siya, maayos na ngang nakapaglalakad. Pag-drop ko sa Katri, nakalakad na kan, punta doon, saka pabalik. Hindi ko ma-imagine na makalakad ako wala nang sakit. Taong 2015, nung nagkaproblema raw ang mga tuhod ni Nanay Tita. Nakapadoktor ako, sabi nila, loss of fluid sa ligaments. Kung ano-anong gamot na raw ang kanyang ininom. Pag mag-inom ako, medyo marilib, pero pag hindi na, babalik. Hindi na ako makapaglakad ng maayos. Masakit masyado. Para may pampagamot at pampaopera, nagbenta sila ng 3 ektaryang lupa. Ang nagastos namin, mga 100 plus. Malaki-laki rin yung nagasto namin. Kaso, wala namang epekto. Hindi lang daw ang kanyang mga binti ang tila nabalda, pati na rin ang pag-asang makakalakad pa siya. Hanggang may napanood daw online ang kanyang mister. Marami siyang nakita doon na pagkatapos ng hilot, nakalakad. Kaya nitong nakaraang buwan mula Panabo, bumiyahe si Nanay Tita ng 5 oras pa Malaybalay City sa Bukidnon para magpahilot. Nang dumating kami, wala nang seremonyas pa. Higa na lang ako. No. Agong tahon ako. Agong tahon ni mo. Ay pa. Ay, nanay ko, tawang ko. Uy. Mas masakit pa sa nung nanganak ko. Sobrang kasakit. Ayer. Tasa. Pero sulit daw lahat ng kanyang iniyak at iniluha. Hilak mas nanay, uy. Nalipay man, uy. Pinatayo ako. Makalakad naman ako. Sa awa ng Diyos. Alak ka. Alak ka. Bidaw. Alak ka. Hindi ko ma-imagine na makalakad ako wala nang sakit. Ligamentous laxity, ito yung mga litid natin. Usually nakikita siya all over our body. Sa shoulder, sa neck, sa tuhod. Sila yung mga pumipigil sa movement natin na masyadong excess ng movement. Laxity, yun yung dun nagsisoften or nanghihina sila. Wala pong lumalabas na studies na massage or acupressure alone can treat or cure ligamentous laxity. Pag mild lang si ligamentous laxity, they can heal on their own. Pero kung medyo masyado lang malala, dun na tayo nag-offer surgery. Ang takbuhan ngayon ng mga gustong makalakad, si Cesar. Wala siyang klinika at ang nagsisilbi niyang pagamutan, ito. Nag-umpisa to sa patambay-tambay lang, pahilot-hilot lang. Tapos, pinasok ko lang sa utak ko na gano'n hanggang ina-apply ko hanggang totoo pala. Alas 7 pa lang ng umaga, dagsana ang mga magpapahilot. Mana? Si Cesar, walang aparato o anumang ginagamit na ointment o langis. Ang kanya lang instrumento, ang kanyang mga kamao. Okay? Hindi ko ma-explain. Napakasakit po. Agay? Tiniis ko yung sakit para gumaling. Sa dami ng araw ng nahilot ni Cesar, ang kalyo sa kanyang kamao kumapal na. Ito magmula, mahigit 10 taon na. Si Richard dumayo pa mula Baguio sa pag-asang malunasan ang kanyang MND o Motor Neuron Disease na nakaapekto raw sa kanyang pagsasalita at pagkilos. Aray! Aray!
Si Richard halos mapaiyak din sa sakit habang pinipisil-pisil ni Cesar ang kanyang paa. Kung hindi nila isisigaw, kim-kim nila, wala, mahihilo sila, dapat pasigaw. Mas maayos na rin daw na naigagalaw ni Richard ang kanyang mga binti. Galing pa kami ng New Zealand. Malaking ginawa sa tulong niya na pagdating naman nito. Kasi sabi nga no cure, so nakikita ko na may improvement naman pala. Thankful kami na bigyan ng pag-asa. Hindi po siya talaga gagaling. Siya po ay incurable. May mga treatment pero ang treatment nito ay para lang mapabagal ang progreso niya kasi ito po ay isang progresibong sakit. Si Lola Francisca naman, nagrenta pa ng tricycle para mula Valencia City makapagpagamot lang kay Cesar sa Malaybalay City. Bugat kayo, di ko katindog. Dagma mangugugot, isang pagligo, di kaligo kay di ka barong. Nung una, kinakabahan daw si Lola Francisca sa sigaw ng mga pasyenteng nauna sa kanya. Ako lang antos ba? Kuan ko, maayo ko, anak. Anay, Hanggang ang kanyang halos lupaypay ng mga binti. balik. Ayaw, saha. Unti-unti niyang nagalaw. Kining duha, di ba nung tumuliho? Kadlawag ba ko, nagsige na kong, tingala sila, paka, mama. Ito pong si Lola, meron siyang history ng trauma, nadulas or napalugmok. At simula noon, hindi siya nakalakad. So ito po hindi natin masasabi kung talagang ito po ay stroke or yung dahilan kaya hindi siya nakalakad ay dahil sa trauma. Kung yan naman po ay halimbawa dahil lang sa trauma, pwede po kayong gumaling. Hindi man sila bumalik doon sa dati na lang estado na normal, pero may mga significant improvement talaga. Hindi raw gaya noon kung kailan kakaunti pa ang pasyente. Ngayon, bawal na raw ang mag-walk-in para magpahilot kay Cesar. Dapat may schedule. Mistake ko talaga, kami kinukontrol na namin. Gaya ni Alvina mula Davao City na 2 buwan daw muna ang hinintay bago nakakuha ng slot. Si Alvina, 3 taon nang gumagamit ng tungkod matapos daw ma-stroke. 3 months di yun tindog, hindi makabangon. Sa pag-asang manumbalik ang lakas ng kanyang mga binti, tiniis ni Alvina ang puwersa ng hilot ni Cesar. Mana, gilakaw. At nung sinubukan niyang humakbang pagkatapos hilutin, Alsaha higher. laking gulat niya nung nakapaglakad siya nang hindi na kinailangan pang magtungkod. Nasyak talaga. Tungkol niya, kita naman ka, wala ako nag-hold ato niya. May improvement after sa hilot. Kahit na po paralisado ka ng mga unang linggo ng pagka-stroke mo, sa mga susunod na buwan yan, makaka-recover ka kahit papano. Kasi ang ating utak naman ay may kasarinlan siyang kaparaanan para pagalingin yung sarili niya. Especially kung sasamahan po natin ng physical therapy at saka rehabilitation therapy. Pero saan nga ba natutunan ni Cesar ang kakayahan niyang ito? Si Cesar, dating may-ari ng junk shop, hanggang nagka-interes siya sa tinatawag na acupressure, tradisyonal na pamamaraan ng panghihilot mula sa traditional Chinese medicine na gumagamit ng pressure upang ma-stimulate ang point o parte ng katawan. Kasi pressure points man kami, pwersa lang talaga. Wala kaming healing, wala kaming laway-laway. At hindi lang daw ang di umano pagpapalakad ng mga pilay ang nagagawa niya. Kadalasan ginagamot yung mga may nerve damage, stroke, sciatic nerves, migraine, hindi makatulog, yung hindi makahinga, frozen shoulder. Bagamat may mga isinasangguni rin daw sa kanyang mga sakit na hirap siyang gamutin. Cancer, hindi kami gumagamot. Dialysis, nakakatiter. Bagong labas sa ospital, bagong opera, bawal. Kaya nga, mind over body. Hindi yan puro hilot tayo dahil sinasaktan ka. Ang target is, ginigising ko yung utak nila. Tinignan ko sa mga pagsusuri, most common side effects pag nagkakamali is usually lalong namamaga yung sumasakit ng lugar. Yung mga pasyente na mayroong mga deep venous thrombosis, ibig sabihin dati na may mga pagbabara na sa mga ugat nila sa paa at pag hinilot yun or minasahe yun, baka malipad yung bara na yun at kung mapunta siya sa utak o sa puso, you have a stroke or a heart attack. But that's a very rare. And usually practitioners are trained to avoid that. Placebo effect, the patient may feel better
after a treatment. And it can be explained by possibly the wanting to get better. So because of that, it could invoke the production of certain neurotransmitters such as dopamine or the release of endorphins. So a lot of it would be associated to pain relief. However, placebo effect does not cure the actual illness. Wala akong magawa kundi sila maniwala. Never ako nanghingi dito kahit piso. Kaya nga donation. Pwede po ba namin malaman sa isang araw magano po kayong rate ng Basta malaki. 5 digit. Sa totoo lang talaga, kaya ko binibidyo na gusto ko lang ipakita na kaya palang gamutin na walang gamot. Hindi ko alam kung paano i-monetize yun. Sabi ng anak ko, pa, pwede pala, kikita pala tayo dito. Kumikita kami kaya tuloy-tuloy na. Pero dahil tumatanda na si Cesar, kaunti na lang din ang kanyang kinukuhang pasyente ngayon. Ang kanyang kahalili sa gamutan, ang kanyang anak na si John. Napag-usapan din namin na tutulong na lang daw ako. Okay lang naman. It's a reflection of the poverty situation in the Philippines. Talaga hindi pa rin nare-resolve ang kahirapan at karalitan in the whole healthcare system. Yung iba nga kahit galing sa malalayong lugar pero talaga alam nila kasi na mahusay at mas mura. Sabihin natin abot kaya, tinatangkilik. 1. Sa hirap ng buhay ngayon at mahal ng gasto sa pagpapagamot, marami tayong mga kababayan, lalo na sa malalayong mga lugar, handang tiisin ang kirot at sakit para sa ginhawa, gaano man katiting ang pag-asa. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.